Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na bigong makamtan ang paglingap na inaasam sa tunay na mga magulang na nagkanya-kanya ng mga landas. Siya ay si Vina. Bata pa lang ako, dama ko na ang malaking kabiguan sa pagkakaroon ng isang buo at masayang pamilya. Kahit maliliit na bagay pinagtatalunan ni na Inay at Itay. Hanggang isang umaga, nagising na lang akong nag-iisa sa maliit na kwartong inuupahan namin. Iniwan ako ni na Itay at Inay. Hindi na ako binalikan. Mabuti na lamang at may mga tao pa ring may malaking pagpapahalaga sa kanilang kapwa. Katulad ni na Tay Piping at Nay Catherine. Vina? Mabuti naman po. At pagkalipas na walang taon, kilala niyo pa rin ako, Itay. Paano mo ako natuntun dito? At anong kailangan mo? Matagal ko na po kayong hinahanap, Tay. Pati na rin po si Inay. Kung pera lang ang kailangan mo, eto. Yan, 100 piso. Umuwi ka na, kung saan ka ba nakatira. Hindi po ako namamalimos sa inyo. Nagpunta ako dito para obligahin kayo sa isang dapat magandang kinabukasang ipinagkaitin niyo sa akin ni Inay. Para bawiin ang lahat-lahat ng karapatang ipinagdamot ninyo sa akin bilang inyong anak. Pwede ba, Vina? Kung ano man ang pakay mo sa pagpunta mo rito, wala akong maisasagot sa'yo. Buti pa doon ka pumunta sa nanay mo. Mas maraming pera yun kaysa sa akin. Dahil isang buong kantin sa isang public school ang pagmamay-ari nun. Piping, papagabi na wala pa si Vina. Kanina pa nga nalangalay ang leeg ko sa katatanaw sa kanya si Eskinita. Ano bang paalam niya sa'yo kaninang umagang umalis? Ay, sabi niya kanina, sasaglitin daw niya yung pwesto ng mga damit sa Divisoria na nangangailangan ng tindera. Magbabaka sakali daw siya na mag-apply. Baka naman natanggap na. At nagsimula ng mamasukan doon ngayong araw na ito. Ay, nagkaalala pa rin ako hanggat hindi siya umuwi. Ay, kasi naman ang hirap kasi sa atin pare-pareho tayong walang cellphone. Kasi palibasa wala tayong pambili. At saka kamahal ng cellphone. At saka hindi naman tayo marunong gumamit nun Ako, kahit yata turuan ako ng turuan, hindi ko matututuhan ang pagpindot doon. Bakit ako itinuro sa'yo ng tatay mo? Siyang ama, kaya siya ang dapat na may pananagutan sa'yo. Nay, gusto ko lang naman po mag-college. Kaya nga po sinikap kong maidaos sa pag-aaral ko sa senior high school. Dahil gusto ko makatapos ng kahit anong kurso sa kolehiyo. Yung makakapagtrabaho kaagad ako. Kami, hindi kita po pwede pag-aralin, Bina. Mahigpit sa pera yung asawa ko. Kahit nga piso, hindi ko pwedeng galawin sa kita ng kantina ito Kaya sige na, malis ka na. At wag ka nang babalik dito. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Oh,
Sino kaya yung babaeng yun na nakatayo sa may gilid ng tulay? Teka, parang si Vina yun ah. Sadali nga. Oo nga. Si Vina nga. Ano kaya ang ginagawa niya sa ganitong oras ng gabi sa tulay? Kailangan malapitan ko siya. Kailangan maagapan ko agad kung ano man ang binabalak niya. Masyado po kasi ako nasaktan sa mga narinig ko. Malaki na inay at itay. Kaya kung ano-ano na pong naiisip ko. Galing kay kamo, doon sa mga magulang mo. Teka, paano mo sila natunton? Noon po kasing time na naghahanap ako ng mapapasukang trabaho. Oh. Hindi ko rin po akalain makikita ko si Itay sa isang shopping center. May pwesto po siya ng tela doon. Tapos itinuro po niya sa akin yung public school kung saan nandun na yung kantin na pinamamahalaan ni Inay. Baka nabigla lang sila nung makita ka. 8 taon na rin ang nakalipas, ano? Isipin mo yung 18 anyos ka na ngayon. Hindi po ba? Dapat masaya sila na makita ako. Sabik sila dapat na mayakap ako. Pero sa halip, itinaboy po nila ako. Ha? Parang hindi man lang sila nakonsensya sa mahabang panahon na pinabayaan nila ako. Parang kasalanan ko pa na natuntun ko ang mga kinaroroonan nila. Paano po, Ma'am Piping? Magpapaalam na po muna ako. Masyado na po kasing gumagabi. May schedule pa po ako ng mga delivery bukas eh. Pakisabi na lang po kina Aling Katring at Vina na umalis na po ako. Sige, Renzo. Ako nang bakalang magsabi sa kanila. Salamat. Maraming salamat sa ginawa mong pagliligtas kay Vina sa kapahamakan. Hindi ko talaga alam kung paano ka pahigit na pasasalamatan. Naku, wag na po ninyong isipin yun, Ma'am Piping. Kung sakali po, bukas na lang po ako pupunta rito pagkatapos ng mga delivery ko para kumustahin ko si Vina. Sige po, alis na po ako ha. Sige. Mag-ingat sa pagpapatakbo mo ng motorsiklo, ha? Opo, maraming salamat po. Sige. Ramil, kumusta? Lumen? Bakit naman parang ka nakakita ng multo pagkakita sa akin? Si Lumin lang ito, yung dati mong asawa na hanggang ngayon, buwisit sa iyo, dahil itinuro mo kay Vina yung eskwela pinapupwestuhan ng kantin ko. Natural. Ikaw ang ina. May tuturo ba akong iba? Ba't mo nalaman tong pwesto ko? Itinuro din niya sa'yo. Gusto raw niya mag-college. Nang hihingi ng financial support. Huwag mo ako isali sa usapan na yan. 5 yung anak ko na pinag-aaral. Puro nasa private school. Sino ba walang anak na pinag-aaral? Pero ang pinag-uusapan dito, konsensya, Ramil. Kung ikaw wala nang natitira pang konsensya, ako meron pa. Matagal ko nang hindi ginagamit ang konsensya ko, Lumen. At kahit na ano pa ang sabihin mo, hindi ko rin yun gagamitin ngayon. Ang totoo, pinagsisisihan ko rin ang pagpunta kina Itay at Inay. Nagmukha lang akong kawawa. Lalo ko lang napatunayan na talagang wala sila ni katiting na pagtingin at pagmamalasakit sa akin bilang anak nila.
Kaya nga nila ako iniwan, diba? Kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan yun. Minsan nga kasi, para makapagpatuloy tayo sa buhay, kailangan natin kalimutan na lang ang mga hinanakit, Vina. Kaya lang naman, gusto ko makapagtapos ng kolehiyo para magkaroon ng matatag na trabahong maaasahan. Para makatulong ako kina Tay Piping at Nay Catring. Malaki ang utang na loob ko sa kanila sa pagpapalaki sa akin. Teka, may iba nga pala ako. Yung inaplayan mo nga palang pwesto ng damit sa Divisoria, kumusta na? Tanggap na ako. Bukas ang simula ng pamamasukan ko dun. May mabuti. Sineryoso ko na rin. Pantawid gutom na rin namin tatlo yung sasahurin ko dun. Alam mo, pansamantala lang naman ang mga problemang dumarating sa mga buhay natin, Vina. Baka nga hindi natin alam. Pagdating ng araw, ang mga problemang pang yan ang magpapatatag sa atin. Lumen? Pwede po ba akong tumuloy, Aling Catring? Abi, oo. Oo. Halika. Dito tayo sa loob. Ayan, maupo ka. Salamat to. Kanina pa po talaga ako nasa labas ng bahay niyo. Hinintay ko lang po makaalis si Vina bago ako nagdesisyon pumunta rito. Alam ko galit pa rin siya sa akin. Dahil sa naging pag-uusap namin nang pumunta siya sa kantin. Unang araw ngayon ng pasok niya sa isang pwesto ng damit sa Divisoria. Hindi na namin napigil ni Pepeng. Talagang gusto niya magtrabaho. Ang sabi pa kapag nakaipon daw siya kahit kaunti, mag-e-enroll siya kahit na kursong vocational lang. Yung magagamit niya yung kanyang mga kakayahan. Aling Catring? Ako pa ngayon ang nakadarama ng inggit sa anak ko. Napakatatag niya sa buhay. Samantalang ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang labanan ng aking mga kahinaan. At ang katotohanan, mahirap magpatuloy sa buhay. Lalo na may mga taong nasasaktan. Ay, alam mo nga hanggang ngayon na. Hindi pa rin kami makapaniwala ni Pepeng na nakatapos siya ng senior high school dahil lang sa pagtitinda niya ng mga candy kung saan-saan. Tutulungan ko maabot ng aking anak ang kanyang mga pangarap, Aling Catring. Abay, mabuti yun. Gusto ko makamit niya ang inaasam niyang isang magandang kinabukasan. Naduwag ako noon sa mga responsibilidad. Kaya tinakasan ko ang hirap ng buhay na nararanasan namin mag-anak. Mas nagpadala ako sa takot kaysa sa sumubok. Masakit man kasing aminin. May mga pagkakataong pagkaraan pa ng napakarami nating mga pagkakamali. Saka lamang tayo namumulat sa leksyong natutuhan natin mula sa ating mga aksyon, Ramil. Pero hindi po ako nawawalan ng loob na mapatatawad ako ni Vina, Ma'am Piping. Maraming bagay sa pagitan namin ng aking anak ang gusto kong maitama. Oh, ngayon ka pa ba iiyak? Ngayong maayos na ang lahat sa mga pagitan nyo ng tatay at nanay mo? Ano ka ba? Iyak nga ito ng buong kalikayahan, ano? Kala ko kasi, hindi na mangyayari mga desal ko. Alam mo, Vina, ibinibigay ng nasa itaas ang mga kahilingan natin sa malaon man at madali. Pero kailangan mo ring maniwala sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid at nagmamahal sa iyo. Oo, tama ka. Katulad ng kailangan kong pahalagahan ng mga taong ginagawang espesyal ang buhay ko. Kayo ni Naitay Peping at Inay Catring. At ngayon, kasama
Kasama na rin ang mga magulang ko. Alam ko, magkakaroon na ng katuparan ang mga pangarap ko. Pagkaraan ng masasakit na karanasan sa nakaraan, unti-unti nang nagkakahugis ang aking mga pagsusumikap. Lalo pa at ang kursong pinakagusto ko ang kinuha ko sa kolehiyo, ang Bachelor of Elementary Education. Sa pamamagitan na rin ng financial support na nanggagaling kina itay at inay. Huling semester ko na ngayon sa nasabing kurso. At oo, magkakasama pa rin kami ni Itay Piping at Inay Katring. Tulad ng pangako ko sa kanilang, anuman ang mangyari, hindi ko sila iiwan dahil hindi rin nila ako iniwan noong mga panahong kailangan ko ng mga magulang. Ako si Vina at ito ang aking buhay. Bagamat napakaikli ng buhay upang itama ang mga pagkakamali at punan ang mga pagkukulang, patuloy pa rin ang pag-asam sa katuturan ng mga bagay-bagay at pag-iral ng buhay sa pangkalahatan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, James Cuaton, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Vina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bugar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.